At tapang nito makipagbanggaan sa atin ang bayan. Aba, sinusubukan ka, Senator Amy, papayag ka ba ron? Inaway ng testigong si ex-COA Auditor Wamil, si Senator Amy Marcos. Aba, parang pakiramdam mo naman uubra ka dyan kay Senator Amy. Ito yung pag-uusapan natin ngayon, mga katunay, no? Talagang makikita natin dito talaga kung ganong katapang si Ate Amy Marcos, no? Si Ate Amy na lang kasi parang ayaw na magpabanggit ni Amy ng Marcos. De, joke lang. No? Kayo ba mga katunay, no? Naniniwala pa kayo dito sa, sa testigo na to, yung ex-COA auditor na to? Naku. Parang tanga na lang naniniwala sa kanya eh. So, panoorin natin to mga katunay at bigyan natin ng reaksyon at komento. Siyempre, comment din kayo sa comment box mga katunay, no? Kung meron kayong mako-comment dito sa balita at video na ating ipapakita ngayon. Pasok! Ginoong Pangulong Hukom, itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Di ba? Yes. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, po. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody. Diba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni Parang ayaw niyang pagsalitain si Senator Amy at tapang nito makipagbanggaan sa atin ang bayan. Aba, sinusubukan ka, Senator Amy, papayag ka ba ron? OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang po yan eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Yan ang problema sa iyo no? Itong ex-COA auditor na to no? Masyado mong ginagalit si Senator Amy, kala mo naman uubra ka kay Senator Amy. Si BBM nga hindi umuubra diyan Ako talaga totoo. Ako dati talagang nagdadalawang isip ako diyan kay Senator Amy talaga dati na syempre, ang iniisip ko noon naku, Marcos to. Baka mamaya mag-ano rin to, bumaliktad din kay BP Sara to. May mga ganon din kayong kaisipan, di ba? Dati. Kumbaga nagdadalawang isip tayo kay Senator Amy. Pero sa totoo lang, no, ako, unti-unti ako nakukumbinsi nito ni Ate Amy. Di ba? Talagang nakikita mo talaga sa kanya yung tunay na paninindigan. Yung talagang tunay na
tunay na makabayan, tunay na talagang ang kapakanan ng sambayanan ang inuuna, no? Kaya nga ako nagtataka kung bakit hindi ito na lang ang tumakbong presidente noong 2022 eh. Di ba? Bakit si BBM pa yung pinatakbong presidente? Pwede naman siya na lang, di ba? Siguro kung si Senator Amy yung naging presidente, si VP Sara yung naging vice president, siguro hanggang ngayon maayos pa rin, no? Maayos pa rin yung sitwasyon. Di ba? Kaso nga lang nagtaka ako kung bakit si BBM pa eh. Di ba? Siguro dahil gusto niyang tumakbo, sinuportahan naman ni Senator Amy. Senator Amy naman siguro parang ayaw naman siguro tumakbo sa higher position talaga. Ayaw niya maging presidente. Dahil alam naman natin, pagiging presidente talaga, mabigat na pasanin yan. Yan nga sabi ni Tatay Digong, di ba? Mabigat na pasanin ang pagiging presidente ng Pilipinas. Di ba? Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's nung- categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yeah po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions, napakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun, Hindi pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes O po, Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Talaga nakikipagtalo pa talaga siya. Hindi ako, no? Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with I Senator apologize po, Your Judge. Honor. Nainis na si Cheese. yung witness kasi nakikipag-argue kay Senator Amy, no? Kumbaga sinasabi nga ni Senator Amy, yes or no lang naman ang kailangan ko sagot kung ano-ano pang paliwanag yung sinasabi mo. Yes. O sige po. Sorry. And kindly wind up, Senator Judge Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only vice president that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung SARO na si VP Binay noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. Ano. So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam ko merong... kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICPAO. So we wouldn't know if it was used Hindi, or pero not. ang klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi din po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga. Opo. Itong witness na to, talagang sablay-sablay magsasasagot to eh. Ang hirap talaga, no, kapag ikaw gumagawa ka lang ng mga kwento, yung tipong gusto mo lang talaga na, ano, yung tipong nautusan ka lang, di ba? Parang mga ganon. Ang hirap talaga kasi kapag ikaw talaga is nahanapan ka ng butas na alam na ikaw may tahi-tahing kwento o hindi ka panipaniwalang kwento. Pag nahanapan ka ng butas niyan, ang hirap-hirap lusutan yan. Talagang dyan ka mabibisto. Kaya pa kung ako siya, parang dapat nag-practice ka maigi itong witness na to eh. O di, kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Yun lang. Ganun ba yun? Parang parang ang lumalabas dito, parang piling-pili lang talaga, si BP Sara lang talaga ha. Kahit na meron pang iba na may confidential funds. 'Di ba? Kasi ang pinapalabas itong testigo na to, wala, si BP Sara lang ang na-audit ko, kaisa-isang na-audit ko. Samantalang meron pang iba. Talagang lahat ng mga lahat ng mga inilalabas nila puro may mga butas. Kaya uulitin ko, ang hirap talaga gumawa ng kwento, mga katunay. Ang hirap-hirap.
Since si VP Sara lang po yung nag-submit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi Wind mo up. alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa JA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si BPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi pa namin alam kung ginamit at hindi na po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used po. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sara lang po yung nag-liquidate nung confidential fund. Eh may record nga ng SARO. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Ayun, no, talagang nakikipagbardagulan din yung witness kay Senator Amy, no? Talagang nakikita natin na talagang sinasagot niya naman ng pabalagbag si Senator Amy, yung pabalagbag na talagang nabibisto na siya. No, ang hirap talaga, no? Ang hirap talaga magharap ng isang witness na alam natin na tahi-tahi lang yung mga ikinukwento. 'Di ba? Mahirap talaga magharap ng ganyan. Eh lalong-lalo na syempre kung mga katulad ni Senator Amy yung makakaharap niyan, 'di ba? O talagang masusubukan yung witness na yan kasi talagang pagdating sa Senado, no? Hindi pa pwedeng gaganyan-ganyan ka. Kasi talagang kung ikaw ay nagpapaikot lang o gumagawa lang ng kwento, eh talagang malalaman at malalaman dyan. Lalong-lalo na syempre, nakita naman natin yung mga abogado ni VP Sara, eh talagang magagaling talaga, di ba? O pati itong mga senador sa minority. Pero ako nagsasabi talaga, bumilib ako dito kay Super Ate dahil talagang napakalayo ng ugali niya sa kanyang kapatid, no? Ating-ate talaga. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.